Ayon po sa isang analyst, kung hindi ka raw nag-hold ng at least 10,000 XRP, may maituturing daw po itong isang lifetime mistake. Yan, ano po ang ibig sabihin nito? Totoo bang ganito kalaki ang potensyal ni XRP? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang mga tanong na ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa pagkilala kay XRP kung bakit po ito mahalaga. Sa XRP ay isa po itong cryptocurrency na ginagamit ng Ripple Labs para sa mabilis at murang cross-border payments. Sa madaling salita, ito ang sagot sa problema ng matagal at mahal na international money transfer. Isipin mo na lang, sa halip na ilang araw, posibleng maipadala ang pera sa loob lang ng ilang segundo gamit ang XRP. Dahil dito ay maraming analyst ang naniniwalang may malaking potensyal si XRP na baguhin ang sistema ng global finance. Ayan. Ngayon ay bakit po sinabi ng analyst na kailangang mag-hold ng at least 10,000 na XRP? Ayan. Ayon po kay Ginoong Edo Farina, siya po ang founder ng Alpha Lions Academy. Ang hindi pag-hold ng at least 10,000 XRP ay maituturing na isang lifetime mistake. Sa kasalukuyang presyo po ng XRP na $2.0707, nangangahulugan po ito ng puhunan na humigit kumulang 1,140,000 pesos. Yan, sa pera po natin yan, sa local currency po natin na piso. Yan. Malaki po ang halaga nito para sa karamihan, syempre, kasi nasa milyon na po yan. At pero ang punto po ni Ginoong Farina rito ay nasa potensyal ni XRP sa hinaharap. Kung aabot daw ang presyo ni XRP sa $100 bawat token, ang 10,000 na XRP ay magiging $1 million. At kung pag i-convert po natin yan sa Philippine Peso, ay katumbas po niyan ngayon ay nasa 57 million na Philippine Peso. Yan, ganyan po kalaki. Ngayon ay paano po nila na-project ang presyo ni XRP? Yan. Ang projection po na ito ay base sa posibilidad na maabot ni XRP ang mas mataas na adoption sa financial institutions. Kapag mas maraming bangko at kumpanya ang gumagamit ng XRP bilang liquidity tool, tataas ang demand nito. Sa economics, alam natin na kapag tumataas ang demand at nananatiling limitado ang supply, tumataas ang presyo. Kaya naniniwala ang ilang analyst na ang $100 na presyo ay hindi po imposible. Yan, ngayon ay magkano naman ang kailangan para mag-hold ng 10,000 XRP? Yan, pero nasagot po natin yan kanina. Sa kasalukuyang presyo ay kailangan po natin ng $20,700 o humigit kumulang 1.14 million Philippine Peso para makabili ng 10,000 XRP. Para sa iba, ito ay steal o bargain dahil sa potensyal na kita nito. Pero para sa karamihan ng retail investors, masyadong mataas po talaga ang halaga nito. Ayon sa datos, halos 429,000 wallets lamang ang may hawak ng at least 10,000 na XRP. Ito ay maliit na porsyento lamang ng kabuang 5.8 million wallets na nagmamay-ari po ng XRP. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga karaniwang investors? Yan, marami po sa mga retail investors ang nagrereklamo na hindi nila kayang mag-hold ng ganito kalaking halaga na XRP.
Halimbawa na lamang po rito ay si TJ Glenn. Ayan, si TJ Glenn. Isa po siyang XRP holder, kung saan ay sinabi po niya na nakabili siya ng XRP noong ang presyo po nito ay nasa 0.27 pa lamang. Ngunit ngayon, dahil sa pagtaas ng presyo nito, hindi na po niya kayang bumili ng malaking halaga. Para sa kanya, kahit maliit na XRP holdings ay sapat na, basta't consistent ang pag-iipon. Ayan, sang-ayon din po ako dyan. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, bilang isang Pinoy investor, mahalaga pong tanungin natin kung practical ba talaga para sa atin ang mag-hold ng 10,000 na XRP. Una ay kailangan po nating tingnan ang ating financial capacity. Kung hindi mo kayang maglaan ng malaking puhunan, okay lang na mag-umpisa sa maliit. Tandaan, ang pag-i-invest ay hindi po ito sprint, kundi marathon. Mas mahalaga po ang consistent na pagdadagdag ng investments kaysa piliting maabot agad ang malaking halaga. Pangalawa, alamin po ang risk appetite natin. Ang cryptocurrency market ay napaka-volatile, kaya't dapat po tayong handang tanggapin ang posibilidad ng pagkalugi. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo maabot ang 10,000 na XRP ay mawawalan ka na ng chance sa tagumpay. Kahit maliit na holdings ay may potensyal na lumaki, lalo na kung tama ang ating ginagamit na strategy. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang sinasabing lifetime mistake na ito ay maaring tama sa konteksto ng malaking potensyal ni XRP. Pero, hindi ito nangangahulugan na lahat tayo ay kailangang maglaan ng malaking halaga agad-agad. Ang pinakamalaga ay maging maalam tayo sa ating mga desisyon. Aralin ang market, magplano ng maayos, at huwag matakot na magsimula kahit maliit lang ang ating puhunan. Tandaan, hindi kailangang maging milyonaryo agad. Ang mahalaga po ay ang pagkakaroon ng financial discipline at ang long-term mindset. Ngayon ay dapat ka na bang mag-hold ng XRP? Sa kabuuan, ang tanong na dapat mong sagutin ay hindi kung makakabili ka ba ng 10,000 XRP, kundi kung paano mo magagamit si XRP para sa iyong financial goals. Kung naniniwala ka po sa potensyal nito, simulan mo na kahit sa maliit na halaga. Ang mahalaga ay ang pagkilos at patuloy na pag-aaral tungkol sa crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.